Family outing na naman kami. Yay! Meet the kids. Asya ka, dolls. Ganito yung situation namin every time magta-travel kami as family. Lahat ng dokumento namin nasa isang folder. Ito po itinerary namin. Ayan. Ganun? Danangyi. Ilang pasahero? 9 po. Napin natin ngayon kung saan ang travel tax. Kasi kailangan natin magbayad ng travel tax ngayon. Ito yung bagong NAIA Airport Terminal 1. Gawin natin ganito. Yung iba mag-online check-in na. Hindi, si AirAsia nagpapaprint siya sa kiosk. Sa kiosk ka kukuha ng boarding pass. Ayun o, AirAsia. Ako dito ako sa travel tax ha. So na tayo doon sa pag-secure ng travel tax natin. Ito naman tayo sa self-check-in counter. O kahit anong gawin mo, tingnan mo, ayaw niya o. Yan dapat yung may picture. Yan, Wait, ayaw. Yay! Okay. Tagal ah. Naka-play na yan. Scan your passport now. Ba't ayaw ma-scan? Baba nag-aasok sa kagaling. It's a scam. Doon na tayo sa counters. Siyempre, hindi gagana. Puti na lang may napagtanungan kami. Oo, Kaba- Kabadong-kabado kami kasi akala namin schedule ko. magbabayad kami. Mamukat-mukat mo pagdating dito. Bakit daw, ano? Libre pala. Halos lahat ng baggage namin. Libre, wala kaming binayaran. Bakit daw libre? Ang reason daw kasi nila kaya libre, dahil kapag puno yung flights, nag-offer sila ng free check-in baggage. Yana. Cassandra. Maria Andrea. Papabago ko Abraham. Okay. Mati. Anthony. Katrina. Passport. Anis. O, ipit nyo na yan sa passport. Kaya ganito ginagawa namin para matuto na yung mga kids na mag-travel ng sarili nila. Di ba? Lo, hindi ko siya. Pagdating natin doon sa Vietnam, magja-jogging tayo 10 kilometers daily. 10 kilometers daily. Ha? Ayan o, ganyan o. Tara, dito tayo sa Viet. O, yun po. Ready kayo ha. Panood-nood pa talaga ha. Maaga kami pumunta dito sa airport para makasigurado na hindi kami nagmamadali. And yung mga dapat pala, tatandaan nyo kapag mag-Vietnam kayo. Number 1 is yung e-gov travel, yung passport, and then secure nyo yung boarding pass, and then yung travel tax. Yan yung mga napaka-importante. And then make sure na wag na kayo magdala na lalampas ng 100 ml na mga liquids dahil bawal yan. Hey guys, welcome to our Vietnam trip. Ang mga slow mo. Mabagal. Mabagal mag-turn. Gabi. Nanonood ng ball 2. So guys, agaling na natin na CR. Uwan na tayo. Date 3:53 na. Nanonood na ako. Nakadilag ka nga. Kaya walang kulay. Naka... Waiting for our flight. 3 hours pa. Kabilang pa nga. 8 ano ko? Is it? 8 ano nga? Let's go. Good morning po. Welcome aboard. Good morning. Touchdown Vietnam! Sana all. Hey.
Welcome to Da Nang. Just arrived. Da Nang, Vietnam. First day of adventure. Toilets muna tayo. Parang iba na agad yung vibe. Alam mo, nasa ibang bansa ka na talaga. Gito. Nice. Upload ko to daily. Ganda naman ng CR dito. Mako-compare mo. Pagpasok mo ng CR, parang hotel na agad talaga. Dito sa Da Nang Airport, upon arrival, bababa ka lang, papunta na ng immigration yan. Hey guys, Dito ko the escalator. pinagbuhat pa ako. Yeah. Immigration na kami. Na I'm saying. We're here! Welcome to Da Nang. So, on the way na kami para kunin yung baka bag. Mga maleta na free check-in. Diba? Sana all. So, gang. Ikaw galing mansion, ako galing college. Yeah. Yung passport mo, sa'yo na? Ang tagal na ng baleta namin, paikot-ikot. Hanapin natin. Ay na siya. Let's get that. Wait lang, yung baggage ko pa, wala pa. Yung color black. Ayun, next. Ayun oh. Kakalimutan ko pa. Ba yan? Oh. Alam nyo, napakadali lang dito sa Vietnam. Kasi, pagkakuha mo ng baggage claim, ayun yung exit oh. Andun lang, paglabas mo, andun yung sakayan. Taxi, nag-grab, Green GSM, andun na lang itayan. Exit? And then, check lang natin. Kailangan natin mag-withdraw ng pera. So, paglabas ako, unang pupunta ako yung ATM machine kasi kailangan ko mag-withdraw. Dahil meron pa kaming babayaran sa accommodation. Wow, coffee oh. Bunny oh. ChatGPT, okay ba mag-withdraw dito sa BIDV ATM sa labas ng airport ng Vietnam? Gamit si ChatGPT, ang nire-recommend niya, first day strategy for your family. You can withdraw around 2 million to 3 million VND, which is roughly 4,300 to 6,500. Just enough for the grab, van, food, SIM, and small purchases. So, let's try this. May English, just easy. And then enter your PIN. Press enter to accept. Ay, may mga charges sila. Press enter. Cash withdrawal, and then it will be savings, of course. 1 million, 2 million, 3 million. Okay. 5 million VND. Yes. Upon checking cash withdrawal, nag-withdraw ko ng 5 million VND. Meron transaction fee na 250 VND and 25,000 VND. Big time kami rito. Nag-withdraw ko ng 5 million. Sila yung driver dun sa accommodation natin near Hoi An Ancient Town. Nag-offer kasi yung accommodation namin ng pick-up ng 700 VND. At tingnan mo 700 VND airport pick-up punta na Hoi An. Tapos tingnan yung service namin. Napakalaki. Ito yung hindi ko ma-figure out bakit pagdating dito sa Vietnam ang mura compared sa atin sa Pilipinas. Consider na meron tayong same business How many minutes from here going to About 50 minutes. 50 minutes? Yeah. It's over an hour. So ibig sabihin kung 50 minutes yan, most likely 30 kilometers away. Tama yung wild guess ko, 30 kilometers away. So sa atin, sa Pilipinas, pag nagpahatid ka somewhere sa San Pedro, hindi lang 1,600 yung presyo ng ganitong klaseng sobrang laki. Nakakatayo talaga. Ang laki nung van namin. 16-seater to. Una mong mapapansin dito sa Vietnam, pagkalabas mo ng airport, mahilig sila magbusina. Pero, habang tumatagal yung biyahe, napapansin ko kahit na nagbubusina sila, hindi nagagalit yung binubusinan and hindi mainit yung ulo nila. Although medyo aggressive sila driving, pero basta hindi sila nagagalit, parang kalmado lang sila Malapit na tayo sa may Hoi An Ancient Village.
yung accommodation na nakuha natin is 900 meters away dun sa Itchat Village. Dito kami somewhere sa Riverside. Dito yung sinasabi nila glow up tong ilog na to pagdating ng gabi. Pwede ka magsindi ng mga lanterns. Ito pala yung lugar na yun. Oo. Ayan, papasok na kami. Kung makikita yung ganda ng mga accommodation dito. And maniniwala ba kayo, for 2 nights, yung room namin, merong 3 king bed, 3 queen bed, is nasa 5,400 pesos for 2 nights. Ito pa talaga kami, doon sa tourist spot, malapit. Parang ito na yata yun. Ito na yata. Ito na nga. Yan o. Okay. So, baba tayo. Let's go. Thank you, Tin. Thank you, thank you. Pero 9 o'clock pa lang, babe. Magka-drop lang. Let's go. So napili namin accommodation. Ay, ang ganda naman. Oh. We have same job. Same job. I'm also driver. I want to give you tip but I don't have small money. I will look for a change. Okay, ito yung swimming pool. This is for the transfer, 700 VND. For the accommodation, it 2 million 470. 470. There. 700, okay. This one for the top and this one for the... I still have 30,000 change. Huh? Yes. We got this 3 bedrooms for 2 nights for only 5,400 in Philippine peso. And tingnan nyo, yung kwarto namin, meron siyang split type na air conditioning. Kakabukas lang, pero mukhang malamig to. 1.5 horsepower yan. Ang ganda ng view namin. Kita namin yung mga ibang buildings din. And then yung kama namin, it's a queen size bed. Diba? So ito yung first room. Punta natin yung room ng mga bata. Uy, pwede palang interconnected to. Meron siyang TV. Mas maganda ng mga pagkaka-finish niya. And then, ang maganda rito, meron kaming balcony. Oh. Ito yung labas ng accommodation namin. Ganda rito kasi mahilig sila sa greenery. Tapos ang ganda ng ambience. Tingnan natin yung room 2. Room ng mga bata. Isang tantok na to. Yan sila Gabi. Ano, hindi mo ma-figure out. Kaya na nga. Bakit? Ayan lang oh. Oh, 16. Ayan, okay na yan. 16 na yan. Tapos, oh, laki rin ang CR nila oh. Okay to ha. Ang ganda ng finish na to. Ito pares na shower namin. Ganda diba? Punta tayo doon sa mga room ng girls. Punta natin. Punta natin yung mga room ng girls. Tingnan natin kung maayos na sila doon. Knock knock. Ayan yung mga girls, kwarto ng mga girls to. Medyo konti lang yung ilaw nila, no? Tingnan natin, bakit sinasarado nyo to? Mainit pa eh. Ah, mainit pa. Eh, yung view nila, may ginagawa, may construction. Ayaw. Kadiri. Oh, ayan, oh. Meron silang refrigerator din. Merong kettle, merong complimentary bottled water. Air condition 1.5 horsepower. Then meron pa nito. Tapos, wow, ganda ng ano nyo ah. CR nila. Ito naman shower room. Yan. Okay din, di ba? So, ang sulit nito ah. Alam niyo ba kung magkano to? 5,400 to for 2 nights. 3 room. Oh, grabe. Paano tayo makakapag-compete sa ganitong kamurang accommodation, di ba? Kasi sa atin, yung mga pinapa-Airbnb natin, magkano na yung presyo eh. Pero dito, ang mura. Sabi ko, paano tayo makakapag-compete sa mga ganito, di ba? Oh. Gutom na kami. Kaya lalabas kami ngayon para maghanap nung pinakamalapit na kainan dito sa accommodation namin. Talagang ang ganda nito accommodation namin. Tingnan nyo. Simple. Simple lang niya pero ang ganda. Yung combination niya ng mga plants, yung yellow, yung glasses na ganyan, yung ganitong klaseng flooring, mga combination ng wood. Tapos ito ang galing oh.
Parang semento siya. Oh, napakasimple lang. Tapos ang gaganda ng mga large panel na glass. Let's go. Ito yung lobby, papakita ko sa'yo. Hello. Hello. Hello, Oh, được đây nè. how are you? I'm fine. And you? Được I'm đây great. này. Được đây này. Handsome. Handsome. Teacher, you very handsome. Oh, thank you so much. Where you go now? I will just try to look for some rice to eat. Okay. Uh, On the street, you can go everywhere. everywhere. You find it. There's a lot. Yes. Very hospitable ang aming host dito. She's the owner. She's Nancy. I will share to you her contact number. Thank you, Nancy. Nila, oh. Tignan mo, di ba? And then, ito naman yung pwede mong tambayan pagkagabi. Parang ang sarap maglasing dito mamaya. Di ba? See you again. Ay! Quezon Province. Oo, ano? Tama ko pa kaya, ano? Sige, tawid tayo ha. Hindi kayo maninibago rito kasi mga taga-Pasay kayo. Kaya hindi kayo malilito na magtawid-tawid dito. Tingnan yung view namin. Tingnan yung view namin. Oh, Riverside. Ang linaw ng river nila. Tingnan nyo. Ang linaw ng river nila. Pasig River. Is this really the Pasig River? Liga, lakad-lakad tayo. Let's go na. Tapos, tingnan nyo to. Dito, yung mga kainan, mapapansin nyo, meron siyang mga hammock. Ayan, oh. Coffee. Mamaya try natin to. Mamaya try natin. Totsuko. Coconut. Coconut to. Pero kailangan namin something na heavy kasi hindi pa kami nakakain since kaninang umaga. Kasi umalis pala kami ng bahay mga no oras ba? 12 midnight kami umalis ng bahay. Then hindi na kami nakatulog noon, dire-diretso na. So ngayon, hindi na rin kami kumain kasi dinner yung huling kain namin. Kaya ngayon maghanap kami ng kainan dito. Marang. Marang ang tawag yun eh. Sa accommodation namin mayroong spa. Fruit juice. Ito, parlors. Lakad tayo dito, lakad-lakad lang. Explore natin yung mga loob-loob. Uy, ito. Maganda rito yung mga tagong lugar eh. Ito katulad nito, Bunbo, Maiga, beef rice noodles. Kadalasan kasi parang sarado pa yung mga stores nila. Ito baka ito pwede na to. Hello! Yan o. Sarap ng ano, hindi nila. Mainit. Ito yung bomb. Ano yan? Wow, chicken rice. Ang sarap nun. Ang pinagkaiba nito dun sa noodles ni Iya, ito beef something ang tawag eh. Beef rice noodles. Ano no? Beef rice noodles. Beef rice noodles. Para rin siyang pho. Pero ang pho, meron siyang nutty flavor tsaka meron siyang toge. Pero mas type ko tong pho. Ang tawag dito, chicken rice. Yung chicken rice nila, marami rin mga plants o gulay-gulay. Parang ito yung version nila ng ano Ramen. Hindi. Ito yung version nila ng parang mami sa atin. Ito yung version ng, ano yung favorite mo, Gabi? Hindi. Ng pastil. Di ba? Oh. Yung lata. Ano lasa? Sarap? Lagyan nyo ng mga spices. Sarap. Ito malasa, no? Sarap. Lagyan na pa yan. Nagusto namin to.
papatok to. Ito yung bangsiyo. Yung bangsiyo para siyang okoy na maraming gulay, tapos merong wrapper, may garnish, and then merong sauce. So ikaw ang magbabalot-balot niyan. Yun yung nakikita ko sa mga YouTuber. So try naman natin yun. Nag-order kami na marami para masubukan namin iba-iba. So dito naman tayo. Ako na kayo. Kinakanya ko lang yun siyempre. Tapos siguro dip natin to dito. Parang ito yung samgyupsal nila rito. So nakikita ko sa mga vlog, kadalasan dyan to yung nakain talaga nila. Wow. Spring roll. Sorry. Ah. Spring roll, oh. Sarap, oh. Palay mo. Nalilito na ako ano kakainin ko. Sarap. Ang lasa ng spring roll, lasang shrimp eh. Na merong gulay. Dadamihan mo kasi ito yung nagpapasarap sa kanya. Tapos lalagay mo ganito. Tapos ilalagay nyo to, i-wrap nyo. Pabot na ako ng fuck. Tapos medyo madumi lang kainin talaga. Oh, Bebo. 21M na sa kanila. Ikaw compute kami kung magkano yung kinain namin. So madaling maintindihan dito kasi pare-pares lang yung presyo. Grabe, 1,020,000 ang nakain namin ngayon. Paano ko mababayaran yan? Isang kotse na yan. 1,020,000. Sobrang dami namin kinain. Nakalimang ano tayo? Chicken rice? Nakatatlong noodles? Dalawang bangsyo? Dalawang spring roll? Tapos, and then, kompleto ng mga drinks. Yan, halos lahat. So, ang binayaran namin, 1,020,000. So, pag kinonvert mo yan, around mga 2,000 pesos din. Mahigit 2,378 pesos. Yan yung isa sa pinakamurang nakain namin pag lunch kapag nag-abroad kami. Do you recommend Bunbo Maiga? Yeah. Are you recommend it? Then. You liking it? Very good. Accommodating. Vlog? Vlog? Yeah. Yeah. We like places like this. We like places like this. Grabe ang busog kami. Pagkatapos nito, tutulog lang kami. Vietnamese yan, daily. Vietnamese. Tutulog lang kami ulit doon sa accommodation natin. Lumabas lang kami para kumain. Alam niyo, ang ganda ng mga structure dito. Bibili sila ng tubig, bahala sila makipag-usap doon kung paano nila itatranslate. Ang galing, ah. Photos. Ang ganda, Ayan. oh. Scan, send, done. Galing, ha? Ito yung mga recycled. Gawa nila to sarili, no? Yes, ang ganda. Kasi dito sa Hoi An, ang specialty nila, di ba, yung maggawa ng mga damit. Ay, ang ganda, oh. Cute, oh. Oo nga, eh. Ang galing, ha? 40,000, dalawa na. So, 20K. 40 isa. 40 isa. So, 80,000 dong lahat. Magkano sukli mo? 120. Okay. Tama. Bakit? Galing dito. Tingnan nyo yung marang. Nasa tabing kalsada lang tumutubo. Balik na kami sa accommodation. Medyo mainit pa yung mga ganitong oras dito. Kaya yung mga tao, tsaka restaurant, sarado pa. Ang lively ng mga alley nila rito. Okay, let's go. Let's start this afternoon tour. Meron tayo. Pupunta tayo doon sa Ancient Town Village dito sa Hoi An. Para dun sa boat lantern at night.
Kasi isa yun sa mga magagandang experience dito kasama yung mga bata. Tsaka mura lang yun. Pero mura sa Klook, pero maghanap pa tayo na mas mura. Nag-swimming na sila dito kanina eh. May goggles pa dun ah. Naiwan. Okay. Ganito gawin natin. Kayo magmapa papunta dun sa Hoi An Ancient Village. Mag-withdraw mo na. Oo. O doon na sa Hoi An. Kung ano yung madaanan natin? Medyo busy na. Pwede yung magkape muna ako? O doon na tayo? Sige. Tawid. Hello. What's that? Meat and sauce. How much? 10 tea. 10? 10 tea. 10? 10 tea. 10 dong. 10 tea. Yeah. 20. 10 tea. Gusto mo matry? Parang siopaw nila. Hot? Hot. Ang hot, okay. Wait. So good. Ang sarap niya kapag may coffee. Pero nakapit muna tayo. Ito. Let's go. Thank you. Gala na naman kami ng mga kids. Pupunta na kami doon sa ancient town ng Hoi An. Bukod doon sa lantern na sinabi ko kanina, explore tayo. Sikat na banh mi doon. Then kung ano pa yung mga spontaneous lang. Wala talaga kami itinerary rito. Hindi rin kami nagre-rely doon sa mga sinasabi ng mga ibang vloggers. Kasi gusto namin, kami rin yung mga tuklas ng mga hindi naman mga bago. Yung mga, siyempre kanya-kanya experience yan eh. Pwedeng masarap. Alam mo, merong mga kainan na masarap para sa ibang vlogger. Pero sa amin hindi. Alam mo yun? O katulad nito. Yung accommodation namin. Ang lapit sa accommodation namin ha. Nilakad lang namin. Nasa kabila lang. Sa likod lang. O, merong barbecue and street food place. Ang pangalan niya Ngoy O Day Seko Ngo Yo. O ang ganda niya no. Para mga outdoor siya na inuman. Barbecue place siya, kainan. Ngayon mga 900 meters nung chinek ko doon sa mapa, papunta doon sa Hoi An Ancient Town. So lakad-lakad lang kami, mas gusto namin yung ganito. At tapos eto nga pala yung kinainan namin kanina. Ayan o, dyan kami kumain o. Bon Bo Mi Ga Kom Ga. Yan o. The House 36 accommodation din yan. Ay yung mobile phone number nila oh. Kung gusto nyo ng ibang option na malapit dito sa ancient town ng Hoi An. Tawid tayo dito sa bridge. Arateris yan. Arateris. Masarap to? Hindi ko alam. Matamis yan. Matamis yan. Malasa na ako. Ha? Hindi ko alam. Huwag mo kainin syempre. Hindi ko rin alam. Lakad lang tayo. Kakaingit naman dito. Ang linis ng river nila. Tingnan nyo. Linis. So nataklas ako dito hanggang 5 million dong lang ang pwede mong withdrawin. Ayaw niya ng 10 million. Doon daw ang papunta ng ancient town, kakanan tayo. Ito na lang, sige. Punta tayo dyan. So lakad lang tayo dyan, sige. Okay.
Tawid lang, tawid lang, tawid lang, tawid lang. Report mo. Totoo nga yung sabi nung nung nandun sa accommodation namin na itong St. Chow, hello. Totoo nga yung sabi niya na itong Hoi An, best sila dito pagdating doon sa mga craftsmanship ng mga leather, tahi ng damit. Ang ganda ng mga dito. Hoi An Hostel, no? Pwede nyo i-search yan, ang ganda. Tapos ito, ganda rin, Ancient Heaven. Accommodation din yan. Wow, ang ganda naman nun. Tingnan mo. Ganda Ang hilig mo naman sa nails pa. Kasi huwag mo aksayin yan ha. Natagpuan na namin isa sa mga Instagrammable spot dito na napapanood namin sa TikTok, yung Yellow Wall kung tawagin. Ayan o. Kaya na picture ko kayo dun. 30,000 dong lang. Kilo lang yun. Di ba? And go. Ang sumuro dito. Liga dito. So kailangan, inaalam talaga kung magkano yung transaction fee. Magkano yung transaction fee? So tingnan natin. Nag-withdraw si Kiana ng 2 million. Magkano yung transaction fee? Hindi ko pa alam. Hindi yun nakalagay. Oh, sige. Ito try kayo sa akin. 3 million. Ito 5 million. Yes. Parang yun yung pinaka-maximum nila yung 5 million VND. Yung sa kanina, yung 5 million VND, parang equivalent niyan 12,000 pesos sa atin. Magkano ba ito? Yan, malalaman natin kung magkano yung charge na yun dito. Go time ang gamit ko. Ang maganda rito, yung cash na binigay nito ni MB, Military Bank, may mga change na siya. Ayan o. Yung mga maliit na bills. Paano withdraw dito? Dali lang, katulad ng ATM natin, meron ng English and then Hindi nga din ako marunong din. Mamaya dinner, ito yung gusto ko ma-experience dito. Ito, Kaulaw. Huwa. Ito yung gusto ko ma-experience mamaya. Mamaya, second to tayo mag-dinner. Ayun na yung lantern, no? Ayun na, oh. Sa Klook kasi, nasa 300 pesos ang isa niyan. Magtatanong-tanong ako rito kung makakamura kami. Yan, tumatawid na kami ng isang bridge ulit papunta doon sa ancient town. Napaka-colorful dito sa Vietnam. Sepak takraw. Talagang yan, yun ang pampapawis nila, sepak takraw. Marunong ba kayo lahat magbike? Bike tayo. Papa, bike tayo. Ayun yung mga lantern. Andun yung assembly point sa kabila. Tingnan natin. Kung ano to. Okay, okay. 15K, 20K. Parang halo-halo nila. Is it cold? Is it cold? Ato. Ice. One. Tapos isa neto. Yun nga yung grapefruit eh. Grapefruit, eto yan. Etong daw, yun yung tofu, yung in-order natin sa Cartimar. Oo. Yay, taho. Wow. Uy! Veg yan mga ka dito. Malapot to malapot. Kasi hindi ko gusto yung isa malapot masyado. Parang sipon. Ito taho.
Para taho natin. Hindi na masyado Walang arnibag. Hindi siya ganun katamis. Wala, ang sarap. Hindi, kay Anis. Pinambibigyan. Dito sa napuntahan namin, sa side na to, mostly mga bars yun nandito. Kung makikita nyo yung mga napupuntahan namin, mga bars sila. Tingin ko dito masarap tambayan kapag kagabi. Medyo masaya dito. It's either club, inuman. Napaka-colorful nila dito. Cherries pa, Bob Marley, rock and roll, Inflame Club, Gold House Bar, Mini Mart. Babe, parang ito yung sa Kampong Glam sa Singapore. Ganon ang datingan nito. Pero mamaya doon kami pupunta kasi merong banh mi place doon. Ayun yata yun, yung banh mi place na yun. Ang dami niya reviews. Parang hype yan eh. Siyempre, tikman natin, di ba? Tikman natin yan. Tapos, titikim din tayo ng mga iba na hindi naman ganun ka-hype pero masarap. Katulad na punta namin doon kanina. Okay yun. Nandito na yung area ng lantern boats. Preparing na sila. Dito pala yun. Tapos, ito yung talagang tourist area rito. Ito yung parang night market nila. Sabi ng mga YouTuber, mas mura daw kapag ka medyo palayo ka ng palayo. Dahil dito medyo may kamahalan pa. Ang ganda nun, no? Magandang pwesto niyan pero overrated yan malamang kasi sila yung mga nasa kanto. Dito mostly ang suggested nila pwesto ka sa mga rooftop bar na kung saan kita mo yung river. So gamit ulit si ChatGPT. Ipapatranscribe natin. Chat, paki-explain niya and transcribe sa akin para foolproof kami dito. And syempre gusto na yung makatipid dahil sa Klook nasa 304 pesos ang per person. 900,000. One people 100. Really? Oh? Sige, 900 lang. Yeah, 900. Oh, so si ate meron dito 900 lang daw. 100, 900. Boat and lantern. Yeah, boat and lantern. Along with boat. Oo. Mas mura yung sinasabi ni ate kasi dito kung 4 to 5 passenger 100 pesos each. Here la boat mono lantern. Look. Oh yes. Have a looking. Mas mura sa kanya Ayan. Oh here, no lantern, no candle. No candle pa And yun. only 2 light. For me, many light. Sa kanila, many light. Many light. Many light together and photo. No money, photo, no money. Put lantern. Okay. One person, one lantern. No additional fee. No additional fee, only 900. Only 900. Only Everything. 900. Yeah. Everything. No hidden charges. Yeah. No money. No hidden charges. Okay. So where do we pay that? Where do we pay? Money for me. What time? Now. Now. Now Ngayon it's na ba? not dark here. Oh, now photo is beautiful. Looking. Oh. Oh kasi Same Oh. Okay. when it's too dark, you can take nice Okay. photos. My Oh. family view now. Okay. 900,000 dong. Where's the boat? Walk 2 minutes. Too far? Walking 2 minutes here. Big boat. How are? So na-offeran kami ni ate 900 dong. Parang 100 dong per people for 9 persons. Boat for 9 persons. It's a big boat. Pinakita niya maraming lanterns. Compared sa ino-offer ng iba, 2 lantern lang. Ewan ko baka sales stock niya yun, pero tingnan natin, di ba? Mukhang magandang deal to. Let's hope for the best. Tsaka ang technique pala rito, wag masyadong gabi. Kasi pag gabi, ang hirap mag picture taking. Kaya saktong-sakto lang yung ganitong oras. Andun pala yung parang mga malalaking boats talaga, no? Grabe, ang ganda naman nito. Hanoi Beer since 1890. Gusto ko dun tayo sa taas. Pero gusto ko dun sa mga
lumang ganito. Ayan o. Di ba? Ayan o. Parang laid back yung datingan. Tsaka tahimik siya. Ay, grabe. Mapapakain ako mamaya rito. Oh, sarap. Daming kainan dito ha. Kanto pansit. Rice Parang- paper with me pizza, beef chicken on cheese mix. Beef chicken. Yeah, chicken, beef How much? 40. 40. Yeah, Beef chicken. yeah. This Beef one. chicken and cheese mix. Mix. Okay. One. Yeah, one. Thế bao quý khách vừa gọi tạm thời đang chạy trốn xin 40,000 to. gọi lại sau. Hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko pagdating sa pagkain. Kailangan matikman ko to eh. Di ba? Siyempre. Kahit hindi ko alam yung tawag, basta ito yan oh. Koi. Ko. Ai. Chen. Hanapin natin yung mga bata. Kung nasa sila. Parang empanadang malutong na maraming laman. Sarap. Nandito kami sa dulo, papunta kami dito sa dulo kasi andito yung malalaking bangka. Grabe, ang sarap nito. Sarap. Mamaya nga i-research ko kung ano yung tawag dito. Pero ang sarap nito, para empanada. Ang lutong. Medyo namis. Parang ang dami mong natitikman kapag ang hinakagat mo. Sarap. Kanya-kanya rin silang diskarte rito para makakuha ng kliyente. Yung mga boats nila yan, ganyan kalalaki, kasya for 9 people. Ang ine-expect ko, dapat alam nyo, bibili na ako dapat sa Klook, in which 300 pesos ang per person. Nasa 300 per ito. Ooh. Scary. Okay. Let's go. Ayun na kami. Grabe, kahapon lang tinitignan o pinapanood lang namin sa YouTube to. Pero ngayon, andito na kami. Oh. Andito na kami doon sa lantern boat. Maganda experience to dito sa Hoi An. Palabas na kami nung andito pa rin kami sa Mercesa River. Tapos iikot nila kami papunta doon sa dulo para maglagay na itong mga to doon sa tubig, sa gano'n no, sa lake no. Napaka colorful dito sa Hoi An, kaya parang di ka malulungkot, malilibang ka dito. Kaya lang mas masarap to kung mayroong mga pagkain na dala. Mura yung pagkain ha, 40,000 dong. Mga magkano yun? 30 pesos? 40,000. 160 pesos ang 40,000 dong. Ay, 70 pa lang, 160. So, mga kalahati. Wala pang 100. Wala pa, mga nasa 80 pesos lang yung kinain ko kanina. Parang empanada. Ay ba? Ayun mga dito. Galing ano na ilagay nyo na yung sa inyo? Lagay nyo na. Sige nga, paano mo ginagawa? Ha? Ay, ang galing. Ganun lang pala. No? Buti na lang, meron akong ganito.
Thank you, Alvin, sa GoPro. Na-document tuloy namin na maganda yung moments dito. Wala na, tapos na. Galing, tumatakbo na kami. Santa tingin nila. Sayaw. Maganda. So itong day 1 talaga, ang itinerary namin. Actually wala. Magpahinga lang talaga and magpunta lang dito sa river, tapos mag boat ride, magkaroon ng experience para sa lantern. And nagawa na rin naman namin. Nakatikim na rin kami nung kanina parang empanada nila. Hindi ko binili. Natikman na namin yung pho. Natikman na namin yung bangseo. Ngayon, hanap naman tayo ng nung banh mi. Kaya lang nandun sa kabila kasi yun yung sikat na banh mi rito. Yung nire-recommend talaga ng mga foreigner na vloggers. And meron pa ako kasi hindi natitikman. Ito yung kape nila. Yan yung mga hindi ko pa natitikman dito. Okay, bestseller. Yeah, sila binami. I will- sila na. What's this? Spring roll pork. Name Louis. Spring roll. You have vegetable too? No, you only spring roll and here together. Okay. Very good. I will try this. One day you try one. One only. Only win. Kulit na ito mga to. Isang chicken. 300,000. Ito na yung dinner nila ngayon. Ito na. Ano yung masarap? Ano yung natikman mo? Wow. Ano lasa? Smoke ice cream. Patikim nga ako. Ay hindi, ito na lang. Ang galing nito ah. Ano ba sa ilong? Sarap ba? Okay lang. Ang laki ng mga squid nila rito. And then meron ding frog. How much is squid? 70. 70. Parang napansin ko rito. Oo nga. Parang napansin ko rito, mahilig sila something with banana. Ah. Minute. Banana leaf yan. Ang sarap. Magkano pa? 30 lang. Mahal naman. 30? Ayun nga, 40 lang. 40 lang may banh mi? Tikman ko na kayong banh mi. Magkano yung 40 natin? Try mo. Ay ah. Pakagat lang. Stupid, kinagat yung dulo. Natulo. 40 parang 60 pesos. Kimaw niya pa. Ah, Busin mo na pala. patikim naman ako niyan sa'yo. Kaya, Sarap niya. tikman naman natin binili ni Mati. Parang crepe to eh. Prep talaga yan. First time ko makatikim nito. Ang kapal ng crepe nila, no? Sarap. Kaya natin gawa ng ganito. Yung kinain ko pala kanina, ang tawag doon grilled rice paper. Ban Trang Nung. Parang Vietnamese pizza. Yun yung tawag nila doon. Masarap ba? Totoo? Nga, mainit ha. Malalasama yung cilantro. No, masarap yan ha. Masarap yan. Ham and cheese ata. Para sa akin, 10 out of 10 tong traditional Mr. Pig banh mi. Dito na kami sa Ancient Town ngayon. Ito yung isa sa mga tourist attraction dito. Pero dito, pasyalan namin yung mga maraming lanterns. Kahit wag ka na lumapit. Ay, hindi naman picture taking spot yan eh. Picture taking spot ba yan? Oo nga no. May pila ba? Ay, ang pinat. Parang malilim eh. Mamaya. Wow.
Ganda ah. Historical to eh. Itong lugar na to. Parang temple siya. Oop. Wow, ang ganda dito. We're now in a different dimension. Ang ganda dito sa ancient town. Kakaiba. Oh, ang ganda. Tahimik bigla, no? Oo, sobra. Tsaka iba yung ambience dito. Parang ito yung intramuros nila. Ayun, poison ka. Ano to? Takara. Parang dining place siya. Ito yung mga paintings. Ang ganda ng bahay. No? Ganda dito. Babe, gusto ko may experience to. Tingnan mo to. Hats Cafe. Ganda oh. Banh mi, all day banh mi. Uy. Ang ganda oh. Grabe. Ito yung mga tourist attraction dito. Ito. Ito yung may mga entrance fee. Palabas na kami ng Hue An Ancient Town. Ang ganda dito, sobrang vibrant ng lugar. Wala akong masabi. Tapos buhay na buhay yung tourism nila rito. Bukas mag-target namin, mag-bike kami, mag-coconut boat kami, and then hopefully makabalik kami ulit dito. 2 days, actually 3 days and 2 nights na kami mag-spend dito sa Hue An para mabisita tong lugar na to. And kaya accommodation namin malapit lang talaga para at least anytime na gusto namin, it's just a walk away dito sa ancient town, diba? Ayan na, souvenir shopping na sila.